Totoo po ba na ang tao pag namatay na wala na pong alam? Kaya ko po ito tinatanong kasi po, kailan lang po namatay po yung tatay ko. Yung isa po pong anak, nakikita at nakakausap niya po ito. Isang Iglesia ni Cristo, si kapatid na Luis Mamintud. Ang tanong ko po ay ganito. Kung kailan nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Cristo? Doon ba sa sinapupunan pa ng kanyang ina o pag-anak o doon sa nabautismo na? May dalawa po kasi akong kapatid na kasabi po sa born again Christian. Tatanong ko lang po kung ano po yung ikapo nila na tungkol po sa ano nila sa halimbawa yung kita po nila ng isang buwan may 10% po yun. Tatanong ko lang po kung ano po kasi napansin ko po kasi dito na hindi naman po ganon. Kaya nagbibigay po sila ng buwan-buwan na 10% po sa kanilang kita. Tato Tobias, kapatid na Jerica Baniero. Go ahead, Apollo, please. Opo, salamat po sa Diyos at binigyan po tayo ng ganitong pagkakataon. Ang magtatanong po ay si kapatid na Abigail Mamangon, isa po siyang Katoliko. Sige po, pwede na po kayo magtanong kay kapatid ni Eli. Magandang umaga po, Brother Eli. Ang tanong ko po, totoo po ba na ang tao pag namatay na wala na pong alam? Kaya ko po ito tinatanong kasi po, kailan lang po namatay po yung tatay ko. Yung isa po pong anak, nakikita at nakakausap niya po ito. Sa tingin niyo po ba, posible po ba yun? At pangalawa ko pong tanong, totoo po ba na may mga taong merong third eye? Marami po kasi ako nagkakaibigang nagsasabing meron po nito. Ayun lang po, salamat po. Yung mga nagsasabing meron silang third eye, kapatid, tanong mo yung mananalo sa sweepstakes o kaya sa loto. O yung mga third eye, akala mo nakakaalam sila nung ganin. Hindi totoo yung may third eye. May espiritu lang ng demonyo sa mga yon para manghula-hula ng kung ano-anong mga kalkulasyon. Nakakakita sila, may third eye sila, may baraha sila, meron silang bolang kristal, meron pa silang bingo, may mga kung ano-anong ang tawag doon, yung ginaganon, may dice. Marami silang mga paraphernalia para ang tao papaniwalain. Para lang yan yung biyena ni kapatid na Dani. Yung biyena niya kasi manghuhula doon sa simbahan ng Quiapo. Isa yun doon sa mga nanghuhula ron na ang sabi nila may third eye. Sabi ko, nanay kako, ba't ba kayo nanghuhula? Kasi wala na akong asawa, sabi niya. Kailangan yung mga anak ko ay matulungan ko, maitaguyod ko. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niyo? Sabi niya, hindi. Sabi niya, hula-hula lang ang akin, hula-hula. Para bayaran ako ng tao. Totoo yun, sinabi sa akin ng nanay ni Sis Baby yun. Hindi naman siya naniniwala sa sinasabi niya. Kaya lang, may mga tao raw talaga nagpapahula. At lalo na yung mga walang malay sa ganyan, nagbabayad 200, 300. Pag maganda hula mo, pag mayaman yung nahulaan mo, bibigyan ka 1,000 Kaya malakas daw siya ang kita niya doon. Pero sabi niya, Brother Eli, pagdating ng araw, titigilan ko na rin ito. Marami tayong kapatid na dating ganyan na nagkiklaim, meron silang nakikita, may third eye sila. Pero yan, mga lang yan, mga pahanga lang ng tao yan, para hangaan lang. Pero ang totoo, kapatid, mga hula-hula lang yan, guessing game. Tumama o hindi. Para ba yung isang bagito na nahilot, sabi nung mga matatanda, sabi ng lola ko, ay nagkamali ka ang hilot sa puwit na dukot. Yun ang sabi nung lola ko. Merong ganun Tumamat hindi. Wala naman silang pakialam dahil pinagkakakitaan ng iba yon. Yung sinasabi mo, kapatid, na totoo ba na ang tao pag namatay ay wala nang alam? Ang wala nang alam, yung nasa libingan, yung katawang laman. Pero yung espiritu ng tao, kinukulong ng Diyos yun. Pag ang tao masama, yung espiritu niya ikukulong. Yung katawan niya, yun ang patay. Walang alam, wala nang naririnig, wala nang magagawa. Pero yung espiritu niya nakakulong. Huwag ka maniniwala naman na yung espiritu ng tatay mo babalik sa bahay niyo. Espiritu at ang kaluluwa ng taong namatay
Pagka ang tao'y mabuti, yung kaluluwa niya dadalhin dun sa ilalim ng altar. Babasahin ko sa iyo sa 6:9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanina. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Yung palang mga taong matutuwid, namatay dahil sa salita ng Diyos, pagsunod sa Diyos, ang kanilang kaluluwa nandoon nagpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Naghihintay sila ng panahon para mabuhay maguli ang mga patay, yung tinatawag na resurrection. Pero pag ang tao naman ay masamang tao, ang kanyang espiritu ay kukulong sa bilangguan. Naghihintay din ng paghuhukom o ng last judgment. Basahin natin ang 3:18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na yan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Nung mamatay ang Panginoon Kristo, yung katawan niya namatay, nakalibing. Pero yung kanyang espiritu pumunta sa mga espiritong nasa bilangguan. Yung mga espiritu na yun na nakabilanggo, yun ang mga ng unang panahon ng wika ay mga suwail nung panahong una hanggang sa panahon ni Noe. So yung mga taong suwail, pag namamatay, ang espiritu nila ibinibilanggo. Parang yung mga kriminal na nahuhuli, binibilanggo, no? Tapos maghihintay ng hatol ng husgado. Ganon din yung mga taong masasama, yung kanilang espiritu, pag namatay sila, binibilanggo yun. Maghihintay sila ng araw ng paghukom. So buhay sila na yung espiritu nila nakakamalay, kaya pinuntahan nga ni Kristo, nangaral siya sa mga espiritong yaon na nasa bilangguan. Nung namatay ang laman ni Kristo, pumunta siya ron sa bilangguan nila, nangaral siya ron. Pero pag ang tao matuwid, yung kanyang kaluluwa, espiritu, dadalhin dun sa altar. Magpapahinga sila dun sa altar sa langit. Hihintayin din ang paghukom. Yan ang dalawang nangyayari sa dalawang klase ng tao. Taong matuwid ang kanyang kaluluwa, ang espiritu niya pupunta sa altar ng Diyos sa langit, sa ilalim ng altar. Yun namang mga taong masasama, ang kanilang espiritu ay ibibilanggo samantalang naghihintay ng paghukom. Ngayon, namatay ang tatay mo. Sabi mo, yung anak mo may nakikita at nakakausap. Totoo ba yon? Maaaring totoo, pero hindi ang tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kasi may mga espiritu ng demonyo na nandadaya sa tao. Nagpapanggap sila na sila yung pumanaw na lolo mo, lola mo, kakausapin ka para iligaw ka. Kaya bawal ng Diyos yan yung makipag-usap ka sa mga espiritu. Kasi baka ang matsyempohan mo, espiritu ng demonyo. Basahin natin ang Deuteronomio 18:10, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Bawal ng Diyos yang sasangguni ka sa mga espiritu, sasangguni ka sa mga patay. Kasi pagkakausapin mo yung patay,
Hindi mismo yung patay ang magsasalita. Masamang espiritu ng demonyo ang magsasalita sa'yo para iligaw ka. Magpapanggap siya na siya yung lolo mo, yung lola mo, o siya yung kung sino man yung mahal mo sa buhay. Magpapanggap yun, yung masamang espiritu. Kaya bawal ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya na maniwala sa mga engkantador, sa mga nagsisipagsangguni sa masamang espiritu, o yung mga mahiko, o yung mga sumasangguni sa mga patay. Ang gumagawa nito, karumal-dumal sa Panginoon Diyos, ang sabi ng Biblia. Kapatid, ingatan mo yung iyong anak at baka ang anak mo ay maging biktima niyang masasamang espiritu na yan. At ang masasabi ko, hindi yung tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kung naniniwala ka sa Biblia, yung tatay mo nagpapahinga siya. Nagpapahinga. Ang kanyang katawan, wala nang malay. Nasa libingan na. Yung kanyang espiritu, kung siya'y matuwid na tao, yung kanyang kaluluwa nandoon sa langit, doon sa ilalim ng altar. Kung siya naman ay hindi mabuting tao, yung kanyang espiritu nakabilanggo. Hindi pwedeng makausap ng anak mo yon. Kaya bawal ng Diyos ang sumangguni sa patay, kasi pagsasamantalahan kayo ng masasamang espiritu, sila ang magpapakunwari na tatay mo o kaya nanay mo, yun ang mangyayari. Kaya bawal ng Diyos yan. Sana naunawaan mo. Nawaan ko po. Salamat sa Diyos. Panauhin ay mula po sa Buug, Zamboanga, Sibugay, isang iglesia ni Cristo, si kapatid na Luis Mamintud. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Luis. Salamat po sa inyong participation. Tuloy po kayo at ano po ang inyong katanungan? Ang tanong ko po ay ganito. Kung kailan nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Cristo, doon ba sa sinapupunan pa ng kanyang ina o paganak, o doon sa nabautismuhan na ni Juan? Yun lang po ang aking katanungan. Alam mo po, kapatid, yung pagka-Diyos ni Kristo, wala pa ang lahat ng bagay, nandoon na yun Nandoon na yun. Tawag sa kanya, siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Hindi pa lumalalang ang Diyos, nandoon na si Kristo, kasama na ng Ama. Basahin po natin ang 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago po lumalang ang Diyos ng lahat ng bagay, nagkaroon na ng lugar kung saan inilagay ng Ama ang kanyang anak na iniibig niya. Sabi niya, ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Nagsasabi siya rito ng isang lugar kung saan yung mga ibinigay mo sa akin, sabi niya, Ama, kung saan ako naroon, ibig ko doon naman sila dumuon kasama ko. So meron siyang lugar na kinalalagyan bago natatagan sa libutan, andoon na siya. Gusto niya doon isama yung mga taong ibinigay sa kanya ng Ama. Ibig ko dumuon silang kasama ko, sabi niya. Alam po ninyo, kapatid na Luis, hindi ko naman kayo masisisi sa inyong tanong kasi oriented kayo sa paniniwalang si Kristo nag-umpisa lang sa tiyan ni Maria. Yun po ang nasa pasugo Kaya niisip ko yun ang naging paniniwala nyo. Basahin natin ang pasugo noong April 1939 sa page 21, kapatid na Daniel. Mayroon na kayang Kristo sa pasimula bago itinatag ang sanglibutan? Maliwanag ang sagot ayon sa sinabi ng anghel kay Maria,
siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus ang kaniyang pangalan. Lucas 1:31. Sa sagot na ito ng anghel, nagpasimula ang Kristo sa tiyan ng Birheng Maria. Ayan, yan po ang paniwalang itinuro ni Manalo. Buhay na buhay pa si Manalo niya, 1939, yung matandang Felix. Ang paniwala niyang itinuro sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo ay nagpasimula raw ang Panginoong Kristo sa tiyan ni Maria. Yan po ay out of ignorance of the Bible and out of ignorance of science. Sa siyensya po, hindi ka nagpapasimula sa tiyan ng nanay mo. Bago ka pa ipanganak, andun ka na sa DNA ng tatay mo at saka ng nanay mo. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 7 at versikulo 9. Pakinggan niyo po. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Nung magbigay ng 10 si Abraham kay Melkisedek na hari sa Salem, ang kanyang magiging kaapu-apuhan na si Levi nasa balakang pa niya. Alam nyo, ang ipinanganak ni Abraham si Isaac. Tapos naging anak ni Isaac si Jacob. Tapos naging anak ni Jacob ang 12 lalaki na kanyang anak na naging mga patriarka ng bansang Israel. Isa ron si Levi. So si Levi lumitaw after 3 generations. Abraham papunta kay Isaac, isa. Isaac papunta kay Jacob, 2. Jacob papunta kay Levi. So 3 generations yan. More or less po 400 taon at 450 years mula kay Abraham bago lumitaw si Levi na siyang binigyan ng Diyos sa Israel ng karapatang kumuha ng 10. Ang sabi ni San Pablo sa 7:9, sa makatwid baga sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi, siya yung sa sacerdotes Levitas po yung pagtanggap ng 10 Si Levi na pangunahin sa tumatanggap ng 10 sa mga Israelita. Nagbayad na ikasya ng 10. Paano nagbayad panahon pa ni Abraham yon. Sabi ni Pablo sa Gis, sapagkat siya'y nasa balakang ni Abraham na kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. So, kung makikita mo po, nag-umpisa ang existence ni Levi. Tao yan nag-umpisa sa balakang ni Abraham. Eksakto naman yung salita sa Biblia, kahit wala pang malaking pagkaunawa sa siyensya nun, ang reproductive organs ng tao nasa may balakang. Diyan na di-develop yung mga kailangan para bumuo ng tao. Kaya hindi po totoo na ang Kristo mag-uumpisa doon sa tiyan ni Maria. Yun ngang mga ordinaryong tao, hindi naman sa tiyan ng nanay nag-uumpisa Hindi po Basahin natin ang 1 ng Jeremias, versikulo 5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayon, bago kita inanyuan sa tiyan, sabi ng Diyos kay Jeremias, nakilala na kita, may identity na sa Diyos si
Jeremias bago pa anyuan, bago pa magkaroon ng anyo sa bahay bata. Ganun ang, kung titignan mo sa Biblia, ganun din naman sa siyensya. Kaya nga, I believe that the Bible is a scientific book eh. Hindi naman tayo nag-uumpisa yung ating identity at saka yung ating existence sa tiyan, dun sa fetus. Hindi yun ang umpisa. Umpisa yun ng union ng 23 chromosomes na galing sa semen o sa sperm cell at sa 23 chromosomes na nanggaling doon sa egg cell. Pag nag-unite, yun ang nagbubuo ng fetus. Pero yung mga chromosomes na yan, yung mga tawag dito, yung DNA na yan, yung genes na yan, wala pa sa tiyan, meron ng nakatakdang dyan, person, ayon sa Biblia at ayon din sa siyensya. Kaya po ang Panginoon Kristo, napaka-imposibleng sabihin, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Galing nga siya sa lahi ni David eh. Tawag nga sa kanya binhi ni Abraham eh. Similya ni Abraham si Kristo. Paano siya nag-umpisa sa tiyan ni Maria? Similya siya ni Abraham. Sa Biblia, sa Grego, similya siya ni Abraham. Seed of Abraham. Basahin natin ang Galatia 3:16. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ayan, si Kristo ang binhi ni Abraham na pinagsabihan ng pangako. Ito, inangkin ito ni Manalo eh. Siya raw ang binhi ni Abraham eh. Bago ako nangaral, yan ang tinuturo nila si Manalo, binhi ni Abraham, binhi ni Abraham. Pinuna ko yan nung mag-umpisa akong mangaral 1980 sa radyo, 1983 sa telebisyon. Nung bago mag-1983, ang paniwala ni Manalo, siya yung binhi ni Abraham. Basahin natin ang Pasugo, November 1976, page 14. Ito po ang sabi, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan. Undoubtedly raw, walang duda na si Felix Manalo raw ang seed of Abraham. Using the definite article, the is the seed of Abraham. May isa pang lathala ang Pasugo na nag-aangkin talaga na si Manalo ang seed of Abraham. Ngayon, nung mangaral ako, pinuna ko yan. Sabi ko, yan hindi katotohanan yan. Pandaraya sa tao yan. Sabihin mo, ang binhi ni Abraham si Manalo. Hindi po. Actually, sa Tagalog, binhi eh. Pero yan, sperm ni Abraham yan eh. Basahin mo sa Grego. Sperma de Abraham. Sperma. Pinanggalingan ng salitang sperm. Galing ang katawan tao ni Kristo sa sperm ni Abraham. Ang nasa Greek po, sperma. Something sown, that is seed. Seed, including the male sperm. Si Kristo po, sperma ni Abraham. Hindi po yan nag-umpisa kay Maria. Napakamaling paniniwala niyan. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Luis ay, kailan daw ba nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo? Kasi ang pinag-uusapan natin for the meantime, yung kanyang human side. Kasi nag-umpisa siya mula sa panahon pa ni Abraham, paatras pa pwede pang sabihin. Pero kung pag-uusapan naman natin yung kanyang divine, yung kanyang pagka-Diyos, wala pa po ang mundo. Nandoon na yon, kapatid na Luis. Basahin ko sa inyo ang 2:7.
ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nagsasalita po ang Panginoong Kristo dito sa talata. Sabi niya, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, mayroon pong kinikilalang Panginoon ang Panginoong Kristo. Pero wag nating kalilimutan, Panginoon din siya. Kaya lang, meron siyang kinikilalang Panginoon. Yung Panginoon niya nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Teka muna, sino yung kausap ng Panginoon na nagsasabing ikaw ay aking anak? Sa araw na ito, pinanganak kita. Kanino sinasabi yon? Basahin natin ang Ebreo. Kapatid na Daniel, 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Wala palang ibang pinagsabihan ng salitang ikaw ay aking anak. Kahit pala sa mga anghel, hindi sinabi ng Diyos yun. Kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay anak ko? Wala siyang pinagsabihan nun. Kaya yung pinagsabihan niya nung talata na yon na ikaw ay aking anak, mas maigi yon kaysa sa mga anghel. Ang sabi sa Biblia, doon sa 1:4, naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Meron ba siyang pinagsabihan nun? Wala. Isa lang ang pinagsabihan yun, yung kanyang anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Yan po ay ang ama na nagsasalita. Ang kausap yung kanyang anak. Na ang sabi niya, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba naganap na ipinanganak siya ng Diyos? Kailan yun? Sabi niya, inibig mo ako bago natatagan sa libutan. Andun pa pala nangyari yung panganganak ng Diyos na yon sa eternity. Meron na siyang ipinanganak. Eto pakinggan mo ito kapatid. Ang Diyos ba na ama ng anak? Nanganak eh. Sabi niya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Nanganganak pala ang Diyos. Yung ministro nyo sa Guagua, pinagtatawanan ako, paano ikaw manganganak kay lalaki yon? Sabi nung ministro sa Guagua, si Dilaso. Binasa ko ngayon ito. Ito po ang sabi pakinggan nyo ito, mga kababayang Iglesia ni Cristo. Manganganak ba talaga ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos na Ama? Basahin natin ang 4:23 at 24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Shortcut natin, ang Diyos ay Espiritu. Nanganganak ba ang Diyos na Espiritu? Basahin natin ang 3:6 ng Juan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu
espiritu ay espiritu nga. Siya pa ang hindi manganak. Kung gusto ng Diyos manganak, ano ang pakialam mo? Siya pa hindi manganak. Sinabi ni Kristo nanganganak ang espiritu Ang ipinanganak ng laman, tao. Ang nanganak, tao ay pinanganak. Ang ipinanganak ng espiritu nga. Kaya si Kristo, ipinanganak ng amang espiritu rin yun. Kung ang ama ay Diyos, Diyos yun. Nung ipanganak, kailan pinanganak? Bago itinatagan sa libutan, wala pa si Maria, ipinanganak na siya. Tingnan ninyo, sa 1:18 ng Juan, ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. 1,700 hanggang 800 taon na ngayon. Yung Greek manuscripts, ang nakalagay po doon, Theon Odes, Eoraken Popote, Monogenes Theos. O monogenes o monogenes Theos. Oon eiston kolpon to patros ekenos exigisato. Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala siya sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama, kaya ang tawag monogenes Theos, bugtong na Diyos. Yung salitang bugtong, ipinanganak siya ng Ama. Basahin po natin sa English, dun sa tamang translation. Sa New American Standard Bible. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Si Kristo po tinatawag sa Biblia, the only begotten God, ang kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nang ipanganak siya, Diyos siya. Kaisa-isa siya sa ganung kalagayan. Kasi yung Ama, hindi ipinanganak yun Sa Kanya galing lahat ng bagay. Pero meron siyang ipinanganak na kaisa-isang pinanganak na Diyos. The only begotten God. Basahin natin sa tamang translation sa Portuguese. Tingnan, mas matatanda itong mga translation na ito kaysa Tagalog Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, tamang-tama sa Grego, que está no seio do Pai e quem o revelou. Basahin natin sa Kastila, sa tamang pagkakatranslate sa Kastila, sa Biblia Antigua. Pakibasa, kapatid na Daniel. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amen. Tama sa mga translation, mga mas matatanda na ang tawag sa Kanya, bugtong na Diyos. Hindi ito tinuturo sa inyo At ito, para sa iyong impormasyon, kapatid na Luis. Noong kailan nakita yung na-discover yung Bodmer Papyri? It was discovered in 1952. Yung tinatawag na Bodmer Papyri. Pakibasa mo yung ulat, kapatid na Daniel, tungkol sa Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri na ito, nandun ito sa Switzerland.
nandun sa Colony, Switzerland, malapit sa Geneva. Andun yung ano niyan, nakadisplay yung original niyan. Ano ba yung Bodmer Papyri na yan, kapatid na Daniel? Pakibasa mo nga. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, Papyri 66, dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. Meron po tayong ebidensya fisika na merong tinatawag sa mundo na Bodmer Papyri, isang papel na may mga nakasulat, no? Na Grego ang nakasulat po. Natuklasan ito sa Egypt. Ito palang Bodmer Papyri na ito, ang edad po pala nito, 200 AD pala ito ng isulat. Ibig sabihin, kamamatay-matay pa lang ng mga apostol. No? Kasi namatay si Juan, siguro mahigit na pong 100 years eh. Kasi 98 AD niya isinulat yung libro ng unang Juan, ikalawa, ikatlong Juan. Yung Apokalipsis isinulat naman niya AD 96. Kaya lumalabas, kapatid, ang Bodmer Papyri ang lapit kay Juan. Mga 100 taon lang ang lapit nitong Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri o papel, kung tawagin nung iba papyrus, may mga nakasulat diyan na iba-ibang mga literature na Kristiyano. At kasama diyan ang ilang mga talata sa Biblia kinopya nung nagsulat. Alam niyo, ang isa sa nakasulat sa Bodmer Papyri na 1,800 years na ang edad, nandoon sa Geneva. Pinapuntahan ko sa mga kapatid sa church doon sa Geneva. Pinapunta ko sila doon sa Foundation Martin Bodmer. Bodmer Donateurs. Ayan ang aming mga kapatid. Makikita nyo. Tinignan nila, andun talaga yung Bodmer Papyri doon sa Geneva. Alam nyo, nakasulat dyan, yung talata ng 1:18 ng Juan. Biro mo, ang tanda na nitong Bodmer Papyri, ang lapit sa panahon ni Kristo at mga apostol. Nakalagay po, si Kristo ang tinutukoy, monogenes theos. Monogenes theos. Or the only begotten God. Kasi nagkaroon na po ako ng karanasan diyan sa ating National Archives sa Pilipinas. Nung ako'y bata-bata pa, siguro 18 anyos ako, inuutusan ako lagi ni kapatid na Perez tungkol sa mga papeles. Sa aking paghahanap ng mga ebidensya, napunta ako doon sa malapit sa Luneta yun eh. Malapit sa Luneta. Yung tinatawag na Archives, Philippine Archives. Ewan ko kung natawag ngayon, no? Yung archives natin. Nandun ang mga matatandang mga dokumentong nasa Pilipinas at isa ron ay isang dyaryo. Nag-interes ako kasi mga iglesia ni Kristong pastor galit na galit sa akin. Kinuha ko yung kopya ng dyaryo. Pagkatapos, inuwi ko sa bahay. National Archives of the Philippines. Hindi, inuwi ko. Nung makita nung aking abogadong pinsan, meron po akong pinsang abogado na nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi niya, Eli, walang kwenta itong nakuha mong ito. Bakit ka ako? Kuya, wala ikang certified true copy. Bumalik ka pa certified true copy mo. Bumalik ako, nagpa-certified true copy ako.
Meron ako ngayon certified true copy nung dyaryo. Kasi pwede mo ikang gamitin yan pagka ikaw ay ginigipit nila, pwede mong gamitin yan. Nung ako ngayon magkaroon ng certified true copy, nangangaral ako ngayon sa mga edad 19 ako nang mag-umpisa akong mga aral ganun. Anong nangyari? Nagkaroon ng usapan, daldalan. Sabi, peki yan, sabi ko, puntaan mo sa National Archives. Sabi ko doon sa ministro, merong nakarinig, interesadong tao, punta tayo uli, kukuha ako ng kopya ko, sabi nung, alam nyo, yung isa pang pinsan ko, taga Cebu, isa sa pinakamayaman sa Cebu. Brother, pag ibinenta mo yan, kikita ka dyan. Sabi ko, bakit? Nako, magiging interesado sila dyan. Sabi nung pinsan ko, pinsan buo ko po yun, may-ari ng mga chain of hotel sa Visayas at Mindanao. Pagka ibinenta mo yan, babayaran niya ng milyon-milyon dahil ikaw ay merong kopyang ganyan. Yung sinabihan ko isang tao, kumuha ka rin ng kopya mo para marai tayong kopya pagbalik doon. Wala raw siyang makita. Sa National Archive, di ko ikaw makita Sabi. Sumama ako, bumalik kami. Hindi ko na makita yung dating nakuha ko na may certified true copy ako. Ay, may nangyari na akong himala rito. Bakit? Nawala yung dyaryo Nawala. Yun. Kaya sabi ko dun sa mga kapatid sa Geneva, at pagkukunan nyo ng ebidensya, magkuha kayo ng mga retrato nyo para kayo saksi na talagang nandyan yung Bodmer Papyri sa Geneva. Ayan, nagpakuha sila ng mga retrato na ini-examine nila yung Bodmer Papyri. Dun sa Bodmer Papyri na yon nakasulat, Monogenes Theos. Isinulat yon 200 AD. Nakasulat na sa Biblia, kinopya pa sa isang papyri na hindi naman Biblia. Pero ang kinopya, Monogenes Theos. Ito ba matututulan ito ng kahit sinong scholar na merong tinatawag sa Biblia, maging sa pinakamatatandang salin ng Biblia, na Monogenes Theos. Bugtong na Diyos na ipinanganak. Kaya sa tanong mo, kapatid na Luis, hindi matututulan sa Biblia si Kristo. Bago ipinanganak sa laman, ipinanganak na muna ng Ama doon sa eternity. Sa araw na ito, ipinanganak kita. At yun ay nangyari bago natatag ang sanlibutan. Kung magiging neutral lang ang kaisipan mo, kapatid na Luis, huwag ka lang magagalit sa akin, mag-imbestiga ka rin. Naunawaan mo ang punto ko, kapatid na Luis? Opo, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Kahabagan ka nawa at samahan ng Panginoon pati ang iyong pamilya. Pasensya ka na, kapatid. Salamat, kapatid na Luis, at sana huwag kang magagalit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Magandang araw sa iyo. Po sa ating mga panahon dito sa Dubai, si kapatid na Teresa Triveles ay magtatanong, 54 anyos, ang Katoliko. Sige po, kapatid. Magandang umaga po, Brother Eli. May tatanong lang po ako tungkol po sa... May dalawa po kasi akong kapatid na kasapi po sa born again Christian. Tatanong ko lang po kung ano po yung ikapo nila na tungkol po sa ano nila sa halimbawa yung kita po nila ng isang buwan may 10% po yun. Tatanong ko lang po kung ano po kasi napansin ko po kasi dito na hindi naman po ganon. Kaya nagbibigay po sila ng buwan-buwan na 10% po sa kanilang kita. Tama po ba yun sa ano po, Biblia, Father Eli? Alam mo po, kapatid na Teresa, hindi po utos yan sa panahon natin. Kaya lang meron po akong ibibigay sa inyong isang bagay na pag-iisipan ninyo, kapatid na Teresa. No?
kung halimbawa po sana tama yung sinasapian ng inyong mga kapatid, dalawa kanyo sila, kung tama yon at saka yun po ay mabuting samahan, ang aral ay totoo, okay na yun Magbigay sila ng 10%. Kung maliligtas naman sila Maliit lang pong bagay yung 10% pagka ikukumpara mo sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po hindi naman po mabibilian ng pera. Kung talagang utos ng Diyos yung 10% para sa kanila at tama naman yung samahan nila, okay lang po sana yun Kaya lang hindi po okay kasi ang mga relihiyon po ngayon, ginagawa nilang negosyo ang relihiyon. Ginagawa ng mga pastor na palabigasan yung kanilang mga miyembro para magpayaman sa kanilang sarili. Hindi naman po nila ginagamit yan sa bagay ng Diyos Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid dito sa puntong ito, ang mga nagre-relihiyon ngayon, ginamit po ang relihiyon para magpayaman. Yun ang katuparan nung sinasabi sa 2 Korinto 2:17, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kita nyo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Doon sa Bisaya, sa Cebuano, nakalagay kay kami diliingon sa daghan nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Diyos. Kundi liingon nga mga maminatudon, kundi liingon nagikan sa Diyos, sa atubangan sa Diyos, nagasulti kami tungod kang Kristo. Sa Kapampangan ng sabi riyan, ulingi kami pinanti karing dakal, gagawan ding kalakaling amano na ning Diyos. Yung matandang salin ng Bibliang Kapampangan. Gagawan ding kalakaling amano na ning Diyos. Ginagawa nilang kalakal o negosyo ang salita ng Diyos. Yun din ang nasa nasa Kastila ginagawang negosyo. Sa 2 Korinto 2:17 sa Biblia Antigua, kapatid na Daniel. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. May mga tao ginagawang komersyo, kalakal ang salita ng Diyos. Kaya ginawa nila may 10% Bukod po sa 10%, meron pa po silang offering. Kuminsan meron pang extra offering sila na yung mga alahas ng miyembro ay kukolektahin, pahuhubad, tapos ibibigay sa pastor. May natisod, nagsumbong sa akin. Biro mo Brother Eli, yung aking alahas na malaking bato, binigay ko dun sa pastor namin para akala ko gagamitin sa gawain. Aba, pagkaraan ng ilang buwan, nakita ko suot-suot nung asawa niya yung alahas ko. Tumigil na ako, hindi na ako dumaluron. Sabi, yung palang kanyang alahas, pinasuot dun sa asawa ng pastor. Yan po ang problema dyan, mga kapatid. Pero kung halimbawa, totoo yung relihiyon, gaya sa Israel, totoo naman yung mga Israelita yung naglilingkod sa Diyos nung araw sa panahon ni Moises, meron talaga silang ikapu noon. Hindi naman masama yun, tulungan nila yung kanilang leader na si Moises Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, ang mga anak ni Levi na saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Ayon ang sabi ng kasulatan. So talagang nagbibigay sila ng ikapu. Yung utos na yon na magbigay ng ikapu, inutos yon sa mga saserdotes, Levitas.
Ayan ang sabi ng kasulatan, mga kababayan. At yung utos na yan, para sa mga Israelita yan. Hindi para sa ating panahon yan. Bakit? Basahin natin sa 7:12, kapatid na Daniel ng Hebreo pa rin. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayan, nang palitan ng wika ang pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya nang palitan yung pagkasaserdotes, libitas ng mga Israelita, pagdating ni Kristo, pinalitan ng kautusan. Eh ano ang kautusan ngayon? Yun po ang napansin mo, kapatid, na Teresa, dyan sa amin. Ang ginaganap namin yung kapalit na kautusan, kapalit nung ikapo o nung 10%. Alin ba yun? Kasi iba na ngayon ang batas, hindi na yung kagaya ng panahon ni Moises. Sa panahong Kristiyano na tayo ngayon. Ano ang batas ni Kristo? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, ang batas po ngayon, kapatid na Teresa, magbigay bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Kung ano po yung ipinasya nung nagbibigay, walang fixed price. Kung ano yung maligayang ipagkaloob mo galing sa iyong mabuting kalooban, yun ang batas ngayon ni Kristo. Magkaiba po kasi yung batas ni Moises kaysa sa batas ni Kristo. Yun pong pagbibigay ng 10%, bahagi po yun ng batas ni Moises. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, sa pamamagitan ni Kristo sa ating panahon, pagka sumampalataya ka, inaari kang ganap sa lahat ng bagay. You are justified. In which you cannot be justified by the law of Moses. Yung law of Moses ngayon, hindi na yun ang umiiral. Kaya you will not attain justification under the law of Moses in the Christian dispensation. We will only be justified by believing and following the teachings of the Lord Jesus Christ. Hindi na po yung batas ni Moises. Kaya hindi na yung ikapo ang aming itinuturo, kapatid na Teresa. Ang kapatid dito nagbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Yung maligaya niyang ibigay sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat yung nagbibigay ka, hindi ka malungkot, hindi ka parang pinipilit, hindi ka parang may duda, kundi yung masayang gusto mong ibigay. Yun po ang batas ngayon, kapatid. At yung ginagawa dun sa mga kapatid yung nasa born again, mali po yun kasi hindi na po batas yung ikapo. Sana po naintindihan ninyo ang sagot. So, inanyayaan ko po kayong lahat makinig nung ating sinasagawang pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Alam nyo, pagka nakinig kayo mga kababayan doon, mauubos ang tanong nyo. Lahat ng may kinalaman sa kautusan ni Kristo, mapapakinggan nyo. Kumpleto. Kasi yun po ang utos ni Kristo eh. Yumaong kayo sa lahat ng bansa, ipangaral ninyo ang ebanghelyo, gawa kayo ng alagad, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ituro nyo sa kanila. Kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Kalooban po ni Kristo, maituro yung lahat ng aral niya. Yun po ang ating ginagawa sa mass indoctrination. Yung pag-aaral ng doktrina, ituturo lahat ng aral ni Kristo na dapat nating sundin sa loob ng iglesia. Sana po dalo kayo. Maraming salamat, kapatid na Teresa. Salamat po. At mula po dyan sa... Mo sana, kapatid na Ronald. Salamat po. At lipat naman tayo sa Daet, Camarines Norte. Kapatid na Danny Navales, go ahead please.
Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. At sa inyo po mga kasamahan mula po dito sa Bicol, sa Daig Camarines Norte. Kapiling po natin ang ilan nating mga kababayan na ibig sana nilang mas marami makapagtanong. Subalit ang una pong nagpatala ay si Dan Mark Morales ng Daig Camarines Norte, 19 years old, at isa po siyang ateista. At may tanong po siya, kapatid na Eli. At ito po si Dan Mark Morales. Hello, Brother Eli. Magandang gabi po mula dito sa Daig Camarines Norte. Isa po akong ateista. Ngayon, paano mo ako mapapaniwala na totoo ang Diyos kung sakaling walang Biblia? At kung totoo ang Diyos, bakit ginawa niya ang mga kasalanan? Kasi alam niyo po, Brother Eli, ateista na po ako, matagal na kasi po. Dahilan na rin po sa wala naman talagang tunay na basihan kung bakit talaga totoo ang Diyos. Ngayon, paano mo ako mapapaniwala? Alam mo, kapatid, ganito yon. Yung mag-isip ka na walang Diyos, no? Saan mo kinuha yung isip na walang Diyos? Kung ikaw ang tanungin ko ngayon, paano mo ako mapapaniwalang walang Diyos? Babalik ko sa iyo. Sandali kapatid. Nag-a-analyze lang tayo. Sinasagot kita, pero in a way for you to analyze. There are two schools of thought. More than 70% of humanity, more than 70% of them believe that there is God. Only a little less than 20% are agnostics and atheists. Mas kakaunti kayo. Mas marami kaming naniniwala sa Diyos. Ngayon, meron dalawa ngayong schools of thought. May Diyos, walang Diyos. Saan mo kinuha yung notion na walang Diyos? Paano mo ako paniniwalain na walang Diyos? Gaya nung tinatanong mo sa akin na paano kita papaniwalain na may Diyos. To be fair, what you are asking me, you also have to ask yourself para maging makatarungan, ba't ba ako naniniwalang walang Diyos? Sino ba nagsabi sa akin na walang Diyos? Tatanungin mo naman ako ngayon sa akin, ba't ba ako naniniwalang may Diyos? Sino ba nagsabi sa akin may Diyos? Ang nagsabi sa akin may Diyos, ang Biblia. No? Pero ang sabi mo, ay sagutin kita ng walang Biblia. Which is very hard. Pero susubukin kong sagutin kita ng walang Biblia. Ito. Ayon sa mga naniniwalang walang Diyos, lahat ng bagay umiral dahil sa Big Bang. Because of the Big Bang, there was a Big Bang. That Big Bang caused the existence of the stars, the planets, and all the things that are around us in the universe. And gradually, all these things produced one-celled plants and animals, which is a wrong deduction. How can inorganic matters produce organic matters? There is no explanation in science that will prove that inorganic matters such as soil, elements like water, fire, and everything that exists, that we know now, have the power to produce organic matters, living matters. I have seen a stone from my childhood, a rock, which is up to now is a rock. It has no capacity to make itself live or exist para magkaroon ng buhay. Yung rock, 20 million years ago is up to now a rock. Kaya sa inyong paniniwalang mga ateista, walang link kung paano nagkaroon ng living things. Kasi, paniwala nyo, nag-umpisa sa Big Bang. Ay ano ba yun? Nag-Big Bang na sumabog. Yun daw yung mga stars, nag-form ng stars, etc. Lahat yan ay mga inorganic matters yan eh. Non-living organisms yan, kung tawagin eh.
O, paano nagkaroon ng buhay? Nag-umpisa raw sa one-celled plants and animals. Kaya ang mga ateista, mga descendants ng amoeba, lahat ng undesirable na mga bagay, yung mga bacteria, diyan ang galing ang mga ateista eh. Kung papaniwalaan mo sila, diyan sila nang galing. Wala silang capacity to think. Kasi yung amoeba, walang capacity to think yun eh. Yung mga one-celled plants and animals eh. Na nangyari, sumunod, nagkaroon ng evolution. Which is a product of chance. Parang pagkakataon. Survival of the fittest and the elimination of the unfit. Yan ang mga formulation na ginawa nila. Yung natural selection, survival of the fittest, elimination of the unfit, pagkatapos ay yung sinasabi nilang cause and effect sa environment. Yun ang nagmolde para nagkaroon ng tao na ateista ngayon. Ngayon, kung pag-aaralan natin yan, kapatid, walang base yan eh. The Big Bang cannot be true. Ang definition kasi ng mga scientists sa Big Bang, pakibasa mo nga, Sis Luz. Ito po, the Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. Frictionless, so the outflowing gas cannot stop or slow down to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Yan ang paniniwala ng ateista, Big Bang. It's a theory that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. Is that scientific? No. That is anti-scientific. Why? How can a large quantity of nothing, how can you quantify nothing? Even their explanation of the Big Bang Theory is not sensible. It is inane. It is insane. How can you quantify nothing? A large quantity of nothing decided to pack tightly together? Where will the decision come from? From the nothing? Then, again, after deciding to pack tightly together, they decided again to explode. To do things which are directly opposite one another. How can this theory be true? Nothing can decide for themselves to do two things directly opposite, to pack together and to explode, for the stars to be there and the galaxies to be there. People with scientific mind will not believe the Big Bang Theory. It is just like saying that it is an accident. Big Bang Theory is just like an accident. And how can an accident produce things which are very, very orderly? Let us use observatory science. Mag-observe ka ngayon, kapatid. Can accident produce things that seemingly are planned to exist? Planned to exist. Why? Makikita mo yung relationship ng all living things. Plants support animal life. Animal life support plant life. There is an exchange of benefits between the two kingdoms. The animal kingdom and the plant kingdom. The plant kingdom uses carbon dioxide to produce its food and to grow. In the process of photosynthesis, while plant is producing their food, their byproduct of the manufacture of their food for them to grow and to exist is oxygen, which is in turn used by the animal kingdom, very necessary for the animal kingdom, especially to man, to have a constant supply of oxygen. And that oxygen will later on, after being used by humans,
And animals will be turned into carbon dioxide, which is needed by the other part of the kingdom, the animal and the plant kingdom. Can this be a product of an accident? Or can this be an intent of somebody who created everything to exist? Isipin mo, no? Bakit ang carnivores merong shorter intestine than the herbivores? Bakit? Kasi yung herbivores, kaya merong larger intestine to give way for a much longer digestion of food. At bakit yung mga, kagaya ng mga baka, mga tupa, merong 4 chambers ng stomach to make use of the cellulose in plants, which is not fit for humans because we were not created to be herbivores. Yun ba produkto ng aksidente? Na iba ang ating bituka kaysa sa bituka ng mga cattle kumakain ng damo? Meron kasing parte ng damo, yung cellulose, hindi natin kayang tunawin. We need cellulase to benefit from the plant. Kaya nga yung gustong magpapayat, kumain ka ng mga herbs, which is meant by God to herbivores. Pag kumain ka ng herbs, hindi mo makukuha yung mga cellulose kasi wala kang cellulase, wala ka nung enzyme na yun in your stomach, in your system, kagaya ng kalabaw, na sila puro kinakain lang damo, lumalaki yung kalabaw, tumataba yung kalabaw. Pero pag ikaw na human ang kumain nun, wala kang cellulase, hindi mo madadigest yung cellulose. Kaya ikaw, pagka kumain ka ng puro herb, hindi ka tataba. Kaya yung mga gusto maging slim, nagkakakain ng gulay. No? Kasi nauuwi lang sa fiber, yung mga hindi niya ma-digest, mga undigestible na mga fibers doon sa plant products, hindi niya ma-digest. Kaya hindi ka tataba, magiging slim ka. It is explained by the fact that in our system, we do not have that enzyme cellulase that digest the cellulose part of the plant. Meaning we are different being from cattle, from goats, and from those herbivores. Kapag tayo ginawa ng Diyos na frugivores. Ayon sa Biblia, ang utos ng Diyos kainin ni Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden. And that is discovered by science, the best for humanity. Yang mga prutas, ng mga punong kahoy, mga prutas, at saka yung mga herbs, binigay ng Diyos yan ayon sa Biblia para to clean our system. But that is not our staple food. Our staple food should be fruits. Ngayon, can all this be the product of an accident or the Big Bang? The product of evolution? At sabi ng mga ateista, ang evolution daw, kaya raw nagkaroon ng sea lion, wala na raw makain sa lupa, pumunta raw sa dagat yung sea lion, kaya nakadevelop nung pangsa. Ganon. Eh kung totoo yan, bakit naman meron pang leon hanggang ngayon? Meron land lion. At kung totoo yung evolution, bakit hanggang ngayon may bacteria pa? The same bacteria that exists 3 billion years ago. Let us show a scientific proof that the bacteria that exist 3 billion years ago exist up to now. If evolution is something true, there must be no bacteria now. Bakit? Dapat lahat ng bacteria nag-evolve na. Let us read this, Sister Luz. Yes, Brother Eli. It may seem surprising that bacteria can leave fossils at all. However, one particular group of bacteria, the cyanobacteria or blue-green algae, have left a fossil record that extends far back into the Precambrian. The oldest cyanobacteria-like fossils known are nearly 3.5 billion years old, among the oldest fossils currently known.
Cyanobacteria are larger than most bacteria and may secrete a thick cell wall. More importantly, cyanobacteria may form large layered structures called stromatolites, if more or less dome-shaped, or oncolites, if round. These structures form as a mat of cyanobacteria grows in an aquatic environment, trapping sediment and sometimes secreting calcium carbonate. When sectioned very thinly, fossil stromatolites may be found to contain exquisitely preserved fossil cyanobacteria and algae. The picture above is a short chain of cyanobacterial cells from the Bitter Springs Shirt of northern Australia, about 1 billion years old. Very similar cyanobacteria are alive today. In fact, most fossil cyanobacteria can almost be referred to living genera. Compare this fossil cyanobacterium with this picture of the living Cyanobacterium oscillatoria. Aside from cyanobacteria, identifiable fossil bacteria are not particularly widespread. However, under certain chemical conditions, bacterial cells can be replaced with minerals, notably pyrite or siderite iron carbonate, forming replicas of the once living cells or pseudomorphs. Some bacteria secrete iron-coated sheets that sometimes fossilize. Others may bore into shells or rocks and form microscopic canals within the shell. Such bacteria are referred to as endolytic, and their borings can be recognized all through the Phanerozoic. Bacteria have also been found in amber fossilized tree resin and in mummified tissues. It is also sometimes possible to infer the presence of disease-causing bacteria from fossil bones that show signs of having been infected when the animal was alive. Perhaps most amazing are the fossils left by magnetobacteria, a group of bacteria which form tiny nanometer-sized crystals of magnetite, iron oxide, inside their cells. Magnetite crystals and identifiable as bacterial products have been found in rocks as old as 2 billion years at a size of a few hundred millionths of a meter. These hold the record for the smallest fossils. Tingnan mo, yung palang bacteria that have existed 3.5 billion years ago, yung cyanobacteria, hanggang ngayon may cyanobacteria, ba't hindi nag-i-evolve? Ba't meron cyanobacteria pa rin? If the process of evolution believed by atheists is true, dapat wala ng bacteria ngayon. Dapat wala ng one-celled plant in animal ngayon. Pero our microbiology proves that authenticity of the Word of God in the Bible. That what He made cannot be unmade. Ang ginawa ng Diyos, hindi mababago ng kahit sino pa. Ang ginawa niya, magiging magpakailanman. Kaya ang bakterya, talagang bakterya yan, hindi magiging tao yan. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Kita mo? Ito ba matututulan ng siyensya? Na ang ginawa ng Diyos, hindi mo kayang dagdagan at hindi mo kayang ialis. Halimbawa, ginawa niya na ikaw ay dalawa ang kamay mo. Regularly, magiging dalawa ang kamay because of microbiology. Through microbiology, thanks God for the invention of high-powered microscope. I am now one of the recipients of the benefits of studying microbiology. Why? In my high school days, we do not know DNA. We do not know the genes. We do not know the chromosomes. You can find or survey the books that I have used in high school. There's no such thing as genes, chromosomes, etc. But now, because of science of microbiology, thanks God, because of the invention of high-powered microscope, we were able to penetrate the cells. And penetrating the cells, we have found things that exist in the cells.
and microbiology have proved that the cell is a universe by itself with the proton, the neuron, and the atom there, and there are still other things there, and that is the DNA, that is the chromosomes. Those are the things that are wonderful to know now. Ano yon? Every living thing has its DNA, has its genes. And every living thing has the pattern of the offspring in the DNA. Kung ano yung nakasulat sa DNA, which is the blueprint, will be transferred from the parent to the child or to the offspring. Kaya yung pattern ng existence ng bacteria, kung halimbawa cyanobacteria ka ngayon, hindi ka pwedeng maging bukas na ibang klaseng bakterya. Kasi meron kang genes na nagdidictate kung ano magiging pattern ng magiging anak mo. Kaya ang tao, merong 46 chromosomes ang bawat cells mo, andun sa mga chromosomes at sa mga cells, andun yung mga DNA, andun yung mga pattern of your being, yun ang itatransfer mo sa iyong anak. Tapos yung anak mo yun ay itatransfer niya dun sa anak niya. Kaya mag-bilyon-bilyon taon man kung sakali, hindi mababago. Kasi merong blueprint ang bawat living creature. Kaya yung ampalaya, bata pa ako, mapait na yun eh. Hanggang ngayon, hindi pa tumatamis eh. Kahit lahat ng tao sabihin, mag-evolve ka, maging matamis ka, hindi tatamis yun. Talagang it was intended by God na mapait. At yung sili naman, maanghang yon. Pagka ang sili nag-evolve, malulungkot ang mga taga Bicol. Mawalan sila ng panlagay sa ginataan nila. Sa Bicol Express. It was meant by God to produce that substance which we called hot. Yung mga sili, habang panahon sili yan. Hindi po pwedeng hindi sili yan. Dahil nakalagay sa kanyang DNA, sa genes niya, yung kanyang isusunod na lahi. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid. Ngayon, ang Biblia nung isulat, wala pang microscope. Wala pang microbiology. Pero sinasabi niya na yung binhi ng isang halaman, magpapatuloy. Yun ang nagpapatunay na totoo ang Biblia. Bakit? Hindi pa naiimbento ng tao yung DNA at saka yung genes, nandun na pala sa Biblia na yung binhi, ang kahulugan pala ng binhi, what the mother plant look like and taste like will be the taste and the look like of the next generation of plant until the end. Alam mo, kapatid, mas mabuting maniwala ka sa Diyos, gagawa ka ng mas mabuti kaysa sa wala kang Diyos. Pag naniniwala ka sa Diyos, hindi ka magnanakaw. Hindi ka mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Gagalang mo ang tatay mo at nanay mo. Kasi sabi ng Diyos yun, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Igalang mo ang iyong mga magulang. Yung tiyuhin mo, yung tiyahin mo. Pag sinabi mo walang Diyos, huwag ka nang gumalang sa magulang mo. Kasi yung ideya na yung galang sa Diyos yun eh. Yung sinabing, huwag kang papatay, gagawa ka ng mabuti sa kapwa, galing sa Diyos yun eh. Nasa Biblia yun. Ngayon, para sabihin mo sa akin, alisin ko ang Biblia para patunayan kong may Diyos, kaya kong patunayang may Diyos. There is an intelligent designer of life. Everything that exists now came from an intelligent designer. Everything that exists was meant to exist the way it must exist. And that way is a way of justice. It's a way of fairness. You give and you take. You take and you give. You give and you take. That is necessary for life. Everything on this earth exists to give and to take. Yung mga sardinas, yung tinatawag na mga fish sardines, na kung anak pagkarami-rami, tunilada, nakakain yun ng tao. Pero sobrang dami nila, napapakain nila yung mga balyena, yung mga shark, napapalaki nila, no? There is a food chain in the existing world. There is a food chain. And the end benefit is humanity.
Can this be the product of Big Bang? Napakahirap mo kung paniwalain na a great quantity of nothing decided to pack together and to explode again. Iyon ang istorya ng mga ateista na ang buhay sa mundo galing sa Big Bang dahil walang Diyos. Sumingaw ka na lang because of natural selection. Hindi totoo yan. Bakit? Tingnan mo mga kapatid ha. Yung natural selection na sinasabi nyo, mali rin yun eh. Isang napakalaking kamalian. Animals will prefer to die than to drown in the sea. Kaya raw nagkaroon ng sila yun eh, nagutom daw dito sa lupa. Kaya pumunta sa dagat at because of natural selection and adaptability, the survival of the fittest, yung mga kung pinagsasabi ng mga ateista, naging sila yun. Napakaiba ng bituka ng sila yun sa bituka ng talagang leon eh. Para sabihin mo nag-evolve yung leon para to be a sea lion, ang may kagagawan niyan si Charles Darwin eh. I would prefer to believe in God that He created everything to exist and for His pleasure. Mas gusto kong maniwala sa Diyos at mas marami kong kakampi. Kung kakampi ko sa iyo, konti lang tayo. Pero mas marami kong kakampi. Alam mo kung sino kakampi ko? 270 halimbawa ang presidente ng Amerika, walang atheist kahit isa. Lahat sila naniniwala sa Biblia. Ang mga siyentipiko na nakaimbento ng pinakamagagandang mga makinarya na ginagamit ng tao ngayon naniniwala sa Diyos. Bakit? Ang tinignan nila yung model ng Diyos. Bakit kaya ang ibon nakakalipad? Ay kasi yung paggano ng ibon, nakakaano ng pressure dun sa air para siya mag-float. Yun ang ginaya nila kaya naimbento aeroplano eh. Kaya mas gusto ko na yung may Diyos kaysa sa walang Diyos. Kasi mas marami kong kakampi na may Diyos. Hindi bali ka nang wag mo sumama sa akin, kapatid. Kung ayaw mo na may Diyos, kung naniniwala ka sa Big Bang, naniniwala kang galing ka sa bakterya, ikaw na lang bahala sa sarili mo. Pero mas gusto ko na yung sinasabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang mga bituin. Naglagay siya ng tanglaw sa lupa. Yung pang-araw at panggabi. Yung buwan ng panggabi, pang-araw ay ang araw o sun. Tapos sinasabi sa Biblia, nagpatubo siya ng mga halaman. Nung tumubo na mga halaman, gumawa siya ng mga hayop. Tapos yung mga hayop may kanya-kanyang uri. Meron tinatawag na ganid, yung mga ganid na tinatawag niya, yung mga leon, yung mga tigre, yung mga kumakain ng kapwa hayop, ginawa ng Diyos yan lahat ng bagay na yan. Meron silang mga gagampanan, kagaya nung yung tinatawag natin buitre, yung vulture. Yun, nakakalipad ng mataas yung vulture. Doon sa kagubatan, nakikita niya ron, nakakaamoy siya. Kahit 1 kilometro, naaamoy niya kung may nabubulok. Yung mga vulture. Yun naman vulture pala, yung kanyang saliva, yung kanyang, tawag dito, yung lapay niya, may isang klase ng enzyme na lahat ng klase ng bakterya pwedeng patayin, pati rabies. Kaya halimbawa, merong isang hayop dun sa kagubatan na matay sa rabies, kakainin ngayon yun ng vulture. Masarap sa kanya yon. Kahit may bakterya, yung patay yun dun sa laway niya. No? Na yun, kung hindi siya ang kakain nun at ibang makakakain nun, lalaga na pa rabies. Kaya yung mga vultures, yan ang mga kolektor ng garbage sa kagubatan. Kitang-kita mo, mayroong intelligent designer eh. Kaya pala may vulture para wag lahat ng hayop sa kagubatan o sa wild magkahawa-hawa ng sakit. Kung may mamatay sa sakit na nakakahawa, kakainin ng vulture. Kaya ang vulture naman ang kakain dahil pagkakinain nila, di sila maapektuhan. Yung kanilang enzyme sa saliva nila, mapapatay ang halos lahat ng existing and known bacteria. Yan ba, maipapaliwanag mo ba yan sa Big Bang?
Ano ng Big Bang ang magpapaliwanag dyan? Bakit nagkaroon ng isang klase ng enzyme, yung laway ng vulture, na kayang patayin lahat ng bakterya? Kasi it was intended by the Creator na maging collector ng garbage sa mga kagubatan. Kasi walang nakakarating na tao ron, masisira ang mga hayop doon, magkakahawa-hawa. Kaya yun ang nature's garbage collector. Yung mga vulture. Mabuti yan, basahin mo na ito, Sis Luz. Opo, ayan. Nature's garbage men. Turkey vultures are able to eat carrion and contaminated meat due to specialized digestive enzymes and bacteria in their systems. These enzymes destroy hog cholera, rabies, and other contagious diseases in their digestive system that would be spread if another animal ate the contaminated carcass. For this reason, farmers will often drag an animal that died for an unknown reason or just because he does not want to dig a hole out into a field and allow the vultures to pick the bones clean. The extent of the useful life of this unique germ-fighting enzyme, the turkey vulture will allow its species to drop straight down onto its own legs and coat them with the enzyme. This prevents the bird from contracting diseases through cuts on its legs and feet while standing in a carcass. Yan ang mga garbage collector doon sa mga lugar na hindi mararating ng tao. Kasi may namatay ng, kagaya ng tinatawag nilang masamang sakit ng baka, anthrax. Pagka may bakang namatay in the wild, may anthrax, makain ng ibang hayop yun, makain ng leon, patay ang leon. Kaya ang leon, di naman kumakain ng patay. Ang hinahabol ng leon ay yung mga buhay. Tamo, talagang ang existence ng leon, kakain siya ng buhay. Pero kung merong mamamatay sa sakit, gumawa ang Diyos ng kakain naman ng patay. Yun yung mga vultures. Para malinis yung mga kagubatan. Ito bang lahat ng ito is a product of accident or is the product of an intelligent designer? I know that it is the product of an intelligent designer, and that designer we call God. Ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay po. Maraming salamat. Yan sa mas magandang maniwala sa Diyos dahil gandang punto na gagalang mo, magulang mo, hindi ka gagawa ng masama kung naniniwala ka sa Diyos. Hindi ka rin matututo ka ng maayos na pag-uugali at lahat ng kabutihan dahil yun ang tinuturo ng Diyos, yung lahat ng kabutihan. With that, ay muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pa pong mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin at salamat po sa lahat ng mga nagsidalo at kayo po ay aming inaanyayahan para sa atin pong mass indoctrination. God willing, kapatid na Eli. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga bisita dumating, sa mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid at mga panauhin. Magandang gabi po sa inyo.